Dear Kuya Poy, ang storya pong ibabahagi ko sa inyong programang Heart to Heart dito sa True FM ay hindi tungkol sa love life ko, kundi tungkol sa bigat na dinadala ko sa dibdib sa aking trabaho. Ako po si Josefino, 34 years old, mula dito sa Navotas. Mag-iisang taon na po ako sa trabaho ko at sa department namin. Kuya Poy, sa pananatili ko sa kumpanyang pinapasukan ko, ay may nakasanayan sila doon na sistema kung saan lahat kami ay kailangan na nag-aambag ng tag 300 pesos kada linggo para sa sabayang birthday celebration ng mga kasamahan ko sa kumpanyang aking pinapasukan. Kuya Poy, kapag itinotal mo yun, aabot din ng mahigit 1,000 pesos kada buwan para lang sa handaan. Hindi naman daw po ito sapilitan, pero sinasabi nila na kailangan na makisama. Kasi lahat naman daw ay nag-aambag at lahat naman ay nakikinabang sa handa kapag dumarating na ang mga selebrasyon. Ang problema nga lang ay hindi naman po kasi ganun kalakihan ang sahod ko. Kaya nang dumating sa punto na nagkaproblema rin kami sa pera, ay hindi na ako nakapag-ambag pansamantala. At dahil nga po doon, Kuya Poy, ay hindi na rin ako isinama sa mga birthday celebration. Ang masakit, may hiwalay na room para sa mga nagse-celebrate ng kanilang mahalagang araw. At ako, hindi po ako pinapasok doon sa kwartong yun dahil ilang linggo akong hindi nakapag-ambag. Pero ang sabi nila, hindi naman sapilitan. Pero simula noon, Kuya Poy, ay nagdesisyon na lamang akong tuluyan ng wag na talagang mag-ambag. Hindi ko rin alam na gumawa rin pala sila ng group chat o GC kung saan hindi rin ako kasali. Paano ko nalaman? Nabanggit po ito ng isa kong ka-team. Kaya nagtaka ako kung anong GC ang tinutukoy niya. Doon pala sa GC na yon, nagsiset ng meeting ng 8:00 ng umaga. Kahit na 9 a.m. pa naman ang official time in namin. At dahil wala nga po ako sa GC, hindi ako nakakasama sa mga meeting. Hindi ko alam kung ano ang mga nangyayari. Kuya Poy, dahil lang sa hindi ako nakapag-ambag ng ilang beses dahil sa nagkaroon din ako ng personal na problema sa pera, ay ganun na lamang ang naging pagtrato sa akin ng karamihan sa mga kasamahan ko sa aking pinagtatrabahuhan. Sinubukan ko pa namang mag-request ng transfer sa ibang department, pero hindi ako pinayagan. At ito pa nga po ang sabi sa akin, dahil lang ba sa ambagan kaya gusto mong lumipat? Ang hindi nila alam, Kuya Poy, doon na nagsimulang mawala ang peace of mind ko. Naging tahimik na rin sila sa akin at parang pakiramdam ko ay palagi na akong pinag-uusapan sa GC. Pero mahirap po talaga magtrabaho sa ganong klase ng environment. Nakakapagod na nga mentally and physically, nakakapagod din emotionally. Kuya Poy, sa ganitong sitwasyon, ano po ba ang dapat kong gawin? Tama po ba na tinitiis ko lamang po ito? O dapat ba akong lumaban para sa sarili ko? Kahit na tuluyan na nga akong ma-outcast o ma-etchapuera. Mahal ko naman po ang trabaho ko. Kailangan ko po ang kumita ng pera. Pero ang mga kasamahan ko, parang hindi ko na po kayang makasama pa sila nang dahil sa pagturing nila sa akin.
Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko ang kwento sa inyong Dear Kuya Poy. At hihintayin ko po ang inyong payo, kasama na rin ang mga masasabi ng mga kapwa ko kapatid na laging nakatutok sa 105.9 True FM. Lubos na gumagalang, Josefino. At napakinggan nga po natin ang kwento nitong si Josefino. Sabi niya, una pa lang, hindi love life ang idudulog ko sa inyo. Ang problema ko ay tungkol sa aking mga katrabaho. Na syempre naman, malaking parte rin kasi ng ating buhay pang araw-araw yung ating mga nakakasama sa trabaho. Bakit? 'Di ba? Merong 8 oras na makakasama mo ang mga taong ito. 'Di ba? Kailangan mong makisama, kailangan mong makipag-communicate sa kanila, 'di ba? Ganyan yan Kaya malaking bagay, hindi lang yung love life ang lagi natin mga pinag-uusapan. Kaya thank you Josefino sa pagbabahagi nitong kwentong ito Pero ang hindi ko lang magets. Mukhang nasa tamang trabaho ka naman, Josefino. Kasi nga sabi mo, magtatagal ka ba ng 1 taon dyan kung hindi mo gusto yung ginagawa mo. Nga lang, sa ngayon, ay parang itinuturing ka ng outcast o parang nababaliwala ka na, na-etsapuera ka na ng mga kasamahan mo dahil doon sa pakikisama. Alam nyo, meron akong kausap dito kanina. Matagal na rin po sa trabaho. Itong Atinora, halika. Atinora, matagal na rin po kaming magkatrabaho dito. And bago pa ako dumating dito sa TV5, maraming taon ka na rin na nagtatrabaho. Gaano ka katagal nagtatrabaho, Atinora? 14 years mahigit. 14 years old ka pa lang? Nagtatrabaho. 14 years. Miss Nora, halika dito. Hindi makita yung mukha mo Miss Nora, sa'yo, saan natatapos yung hangganan o nasaan ang hangganan ng pakikisama sa mga kasamahan sa trabaho? Katulad niyan, yung sinabi kanina ni Josefino, di ba may mga ambag-ambagan? Sige, tapos nung hindi siya nakapag-ambag, sumablay siya ng ilang linggo, hindi na siya kasama. Tapos wala na rin siya sa GC. Yun yung masakit dun Yung hindi ka updated sa GC, di ba? Depende kung may cash ka naman or kung wala kang budget. So walang sapilitan lang. Siguro yung kusa lang na pagbibigay. Halimbawa, kung may ambagan man, kung halimbawa ikaw wala ka namang pang budget para doon, hindi, exempted ka na lang muna. Walang pilitan. Yan. Pero tatanggalin mo ba ako sa GC o hindi? Yung mga latest chika, updated ako o hindi? Hindi na. yung mga chika, hindi ako Wala updated. na, hindi na updated pag tinanggal na. Ayan, pero syempre, yan naman kasi, wala yan sa papel. Di ba? Wala yan sa papel. Pwede mo yan talagang isumbong sa HR. Pwede. Kapag kasapilitan, tapos yung naapektuhan na yung trabaho. Maraming salamat sa iyo, Miss Nora. May mga gusto ka bang batiin, Ate Nora? Binabati ko yung mga taga-newsroom. Mga pangalan, batiin nyo. Kilala nyo pangalan, pati sweldo, pakibanggit. Kung pwede. Gusto ko lang malaman. Yung pangalan lang. Binabati ko si Badet, ang aking partner sa baba. Magkano At saka sweldo? yung nasa kabilang pader. Si CJ. At saka sila Jeff. Andun sila Erwin naman. Dito sa kabila lang yan. Yan. Magkano sweldo ng mga yan? Secret na lang natin. Ayan, maraming salamat, Ate Nors. Ayan, pero alam nyo, nagkikwentuhan kami kanina, di ba? Trabaho ito. Trabaho yung mga ang inirereklamo nitong si Josefino. Pero totoo yan. Dun lang tayo sa within the bounds ng ating pinirmahang kontrata kapag ka ginaganyan ka na ng mga katrabaho mo. Kaya Josefino, while na-appreciate ko na ikaw nga ay sumulat dito sa atin sa Dear Kuya Poy, ayan, mas maganda rin
Kasi tinanong mo kanina, ano po ba? Titiisin ko na lamang ba na ginaganito ako ng mga kasamahan ko sa trabaho? Syempre, papaano ka magiging creative sa trabaho mo? Papaano yung pakikisama kung in question at ine-etchapuera ka? Paano ka pa makikisama kung parang meron ng pader na ibinigay sa'yo o inilalagay ang mga kasamahan mo? Hindi healthy yan. 'Di ba kung dati meron tayong mga nababalitaan, meron na lang biglang nabuburyong at nananakit sa loob ng kanilang opisinang pinagtrabahuhan. 'Di ba? O kaya naman ay bigla na lang nakakalungkot pero nagkaroon ng health problem dahil sa mga nakakasama sa trabaho, 'di ba? Na stroke, na heart attack, yung mga ganyan dahil sa sobrang stress, dahil wala nga nakakasama na, walang nakakadaupang palad. Trabaho lang ng trabaho at hindi na siya nakakausap ng maayos nung iba. Okay. Yun lang pwede mong isumbong 'yan. Josefino, sa totoo lang, yung mga ganyan na kapag may mga ambagan, sila yung nag-i-impose, pwede naman talagang sumali. Oo, diyan sa diyan sa mga ambag-ambagan na ganyan. Pero ang sabi kasi pakikisama, walang sapilitan. Papaano sabi mo nung nagkaroon ako ng personal na problema, hindi nga ako makapag-ambag. Tinanggal ka na sa GC. Tapos nandun ka sa kabila, nagkakainan silang lahat. Ang pangit. Ang pangit. Alam mo, walang mali doon sa trabaho mo. Ang mali yung mga kasamahan mo at yung mga promotor dyan sa pinagtatrabahuhan mo. 'Di ba? Masaya ba kayo ng ganun na nagkakatuwaan kayo, ambag-ambagan ng lahat, tapos yung di nakapag-ambag ay parang isip bata, wala ka namang binigay dito nung nakaraan, bakit ganun? In the first place, bakit kailangan mag-ambagan para sa para sa birthday celebration ng iba? Ng iba mong mga kasamahan. Hayaan mo sila kung gusto nilang o kung gusto mo na ilibre ang kasamahan mo, go ahead. Kung gusto nilang gumastos para sa birthday nila, go ahead. 'Di ba? Pero alam nyo, tigilan nyo yan, yung mga ambag-ambagan, wala yan sa papel sa HR. Doon ka magsumbong, Josefino. At malamang sa malamang, i-ready mo na rin yung sarili mo. Dahil walang pakikisama para dyan sa mga tao na ganyan kung mag-isip. 'Di ba? Dahil sa hindi ka nakapag-contribute, tablado ka na, tanggal ka na. Pati trabaho nyo, biruin mo, inalis ka sa GC, nagmi-meeting sila. Lahat sila na siguro may mga meeting, may mga seminar para ma-improve yung trabaho, yung ganyan. Pero tinabla ka dahil sa hindi ka nakapag-ambag? Na wala naman sa papel, sa job description mo na mag-ambag para sa selebrasyon ng kumpanya? Yan yung mga ganyan? Aba, sumbong mo sa HR yan. Baka lahat yan managot. 'Di ba? Alam nyo yung gantong klase ng maganda yung maganda sana yung intensyon. Nga lang yung pagpapatupad ay hindi maganda. Maire-relate na naman natin to sa mga sa mga gawaing gobyerno sa mga proyekto ng gobyerno dahil sa pakikisama 'di ba? Dahil sa pakikisama, 'di ba, merong kakilala, pwede bang magbaba ka sa akin ng ganito? Ilang milyones lang naman ito. Yan yung mga ganyan, 'di ba? Maganda yung intensyon, magpagawa tayo ng ganyan, pero magpagawa tayo ng ganitong klase ng proyekto, pero hindi pulido. Tinipid. Basta ang importante, nakapagpagawa tayo ng proyekto at busog ang ating mga pitaka. Di ba mga ganyan? Diyan nagsisimula yan. 'Di ba? Sa maliliit na mga grupo na pasok pa sa GC, Josefino. Kaya please, hindi dahil sa nasaktan ka, sinubukan mo naman makisama, pero kung ganyan lamang ka cheap, actually ang cheap. Ayokong pinag-uusapan yung mga ganyan. Ang cheap, mag-aambagan, di nakapag-ambag, tablado, hindi inimbitan, di naman nagbigay. Bumili na lang kayo, bring your own baon na lang kahit may birthday pa dyan. Ano ba naman, batiin nyo na lang. 'Di ba? Mas pa yan, mas tipid at mas karapat dapat yung mga ganoon. Ayan, sabi mga bully, yung mga ka-work mo, Josefino. Sabi ni Gail yan,
Hindi naman pwede rin na lagi kang walang share. Ayan. Well, napag-uusapan yan pero yung merong kasi, ginawang weekly 'Di ba? Weekly, meron kang tsaka 300 a week, isang tao. Aba, teka lang Malaki-laki rin yan. Baka may kumikita dyan. Oo, sabi nga ni Makoy, tama hindi pwedeng sila lang ang masaya. Ipa-HR na yung mga yan. Oo. They created a villain. Tama. Si Vincent Garcia sabi niya, magpatuloy ka lang sa buhay, Josefino, for as long as wala kang naaapakan at nasasaktan sa trabaho, darating din ng araw na lalapit sila sa'yo. Para ano? Para sabihin na nasa na ang bag mo. Josefino, gusto mo bang makasali na ulit sa GC? Lalapit na kami sa'yo. Nasaan na nga yung ambag mo? Ano to? May bayad para pumasok sa GC? Ayan, okay. Eto, kung magbe-birthday party kasi sa labas ng work, para mapili ang gustong maimbita at mag-share. Sabi pa ni Makoy. Sino to? Si Trina. Yan, sabi niya, Kuya Poy, question lang, kung lagi kang hindi nag-aambag tapos kasama ka sa share ng food. Ayun nga hindi nga nakapag-ambag pero nakapagbigay. Ano to? Yung pinagpispisan sa'yo na lang. Yung tira-tira. Yung balutin mo ako, yun ang sa'yo dahil minsan ka lang nakapag-ambag Pinagpilian na, 'di ba? Ewan ko lang. Pero Josefino, the best thing to do, i-report mo sa HR ninyo. Actually, tama naman yan. Meron kasing abuse na ginagawa dyan. Kung di ka makapagbigay, okay lang naman na meron mga ganyan. Pero 300 pesos is masyado yatang malaki para lang gastusin o sunugin sa birthday celebration. Siguro yan monthly na ibinibigay sa inyong mga kasamahan. Well, maganda yung intensyon, pero kung ganyan na nagkakaroon nga ng anong tawag mo rito, yung na-etsapuera ka na, naapektuhan na yung trabaho mo, tinatabla ka na, hindi lang ikaw ang gagawan nila ng ganyan. Papaano yung mga baguhan na nag-uumpisa pa lang, 'di ba? Sasabihin mo pakikisama, pero kapag kinapos sa kanilang ibibigay, papaano? Tablado, tanggal sa GC, hindi kasama sa meeting, papaano yung flow ng trabaho ninyo dyan? Magkakausap ba kayo ng mainam para sa mas magandang produksyon ng ng trabaho ninyo? Of course not. May iwasan. 'Di ba? Merong angilan, merong delaying tactics para doon sa iba dahil sa masamaan loob. 'Di ba? Josefino, isumbong mo na sa kinauukulan ang nangyayari diyan sa department mo. Hindi bilang paninira nagiging official ka lang na nagsasabi na gusto ko yung trabaho, kaso ang diferensya yung mga tao na kasama ko. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.